my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Hello, hello, hello mga ka-daily life sharing! Kumusta na po kayo? Isang mapagpalang tanghali. Isang maulang Yes! tanghali sa inyong lahat. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Kaming mag-asawa ngayon ang kasama ninyo. Pinagpala tayo upang maging pagpapala. Amen! Ano po ba? Yes! Ano po ba ang
inyong ginagawa? Kumakain po ba kayo? Wow, salamat ng marami sa napakasarap na luto ni Ate Geraldine. Sapagkat tayo ay may bisita dito sa ating bahay. Mga kaibigan natin galing ng bandong Indonesia at bukas live na live. Guest natin sila sa ating programa. Amen po ba? At Amen. salamat din kay Ate Daisy. Yan, napakasarap naman ng iyong ginataan na pinadala sa tanghaling ito. Kayo ba mga kaibigan, ang unang ba ninyo ay naglalakbay din papunta sa inyong bahay? Yeah. O papunta sa inyong kapitbahay? Yun. Yan, hallelujah. Pinagpala upang maging pagpapala. Hawakan ninyo ang inyong mga cellphone. Tayo po ay mag-share, mag-invite at mag-tag. And let's sit down. Yan ang sit. Share, invite, and tag. Sama-sama tayo sapagkat napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Ito ay part 2 ng Kingdom Living. Amen po ba? Hallelujah! Sige nga, hawakan ninyo ang inyong mga cellphone. Mag-comment kayo. Nasaan po ba kayo ngayon? At nasaan na din ang inyong mga kaibigang mga na-invite upang makinig sa ating programa habang tayo ay inaawitan ni Pastor Dong Campoy. Sa piling mo panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa iyo habang buhay, Panginoon. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels me, my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me until the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Amen. Let your will be done for me in all of my days.
my Lord. Panginoon, salamat po sa iyong masaganang biyaya. Salamat sa buhay. Salamat sa hininga. Salamat sa lakas. Salamat sa mga pangitain na patuloy mong ipinagkatiwala sa amin. At Lord, patuloy naming ipinagkakatiwala ang buhay namin sa iyo. At hinihiling na ang buong maghapon na ito, ang buong programang ito, buong biyaya mo ang siyang sumakop sa mga buhay namin. At hayaan mo ang iyong mga salita, Lord, ay ito'y bumalon sa puso ng mga nakikinig at nanonood, Lord. At maraming buhay ang mababago, makilala ka at maranasan ka ang siyang magiging hangad namin. Magiging layunin ng aming puso ay ang layunin mo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong abot-abot na grasya na nag-uumapaw sa oras na ito. Salamat, Lord, sa programang ito, sa platform na ito. At salamat, Lord, sa FB, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Amen. Praise God. Praise I love God. you, my darling. Yes, I love you todo. Walang break, walang cambio. Ayan. Ayan. Baka naman mabunggo tayo niya. Ayan nga. Hallelujah. Sabi ni Pastora Zali, nami-miss niya na raw tayo. Siya ngayon ay nasa Infanta, Quezon. Yun, talaga At ang naman. sabi niya, Pastor Dong, pumuti ka daw sa iyong outfit. Oh? Bibili ako ng 100 ganyan. Oh, talaga naman pumuti. Praise the Lord. Hello, Oh. Ate Angie. Nasaan po kayo? Magandang tanghali, mga kaibigan, mga kapatid. Napakaganda ng panahon, ano? Ang lahat ng mga kulang sa tubig, binigyan ng tubig. At nag-uumapaw naman ang tubig. Kaya kahit sa Green Heights ay nag-uumapaw ang tubig. Mga kaibigan, tunay na tayo'y pinagpala dahil ang nations are coming in our midst. Nung isang araw, may mga bisita tayo dito sa bahay, galing ng Japan, ng Korea. And praise be to God dahil ang mga Japanese from Nagoya, they opened the way for us. Hallelujah. At ikinonekta na nila tayo sa mas malakihang gawain sa Japan. Lalo na excited sila sapagkat ang simbahan natin sa Nisho ay 1 hour away lang from Nagoya. At hindi lang yun, Pastor Dong, yung Korean na publisher, 100,000 kung sila mag-publish ng mga Bible, talaga namang they are willing to connect with us. At ngayong umaga, ang bisita naman natin ay galing ng Indonesia. Sa Sabado, may bisita rin ulit tayo. Galing naman po siya ng Dubai, si Pastor Bavesh. Kaya announcement ko sa lahat ng mga nakikinig, pastors and leaders, please come. Let's have a face-to-face training. That will be on Saturday. Napakamura lang ng registration fee. Ang ibabayad niyong registration fee is next to nothing po yan. Dahil yan po naman ay pangpakain lang din ng lunch sa inyo. At meron din po kaming via Zoom. Kaya sa mga interesadong mag-join ngayong Sabado, please do so. Talagang pinagpala tayo. Amen po ba? Itong lugar ng ating studio, dito nagkaroon ng malawakang pagtawag sa lahat ng mga global leaders. Dito po nag-oopisina ang ating direktor, si Pastor Hadasa, at ngayon ay naging studio na natin. Talaga naman. May portal ang Panginoon sa lugar na ito. May open heaven dito. Amen po ba? Kaya ngayong Sabado, Builders of Christ Church. Ang speaker, si Pastor Nagda, si Pastor Dong at si Pastor Ruben Manga. Sama-sama po tayo ngayong Sabado. Announcement po yan para sa lahat ng mga nakikinig. At ito po ay hindi exclusive. Ito po ay para sa lahat. Kaya welcome po kayong lahat. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa kanyang ginagawa sa ating kalagitnaan. Talagang ito ang maliwanag na kingdom living. You don't need to enforce. Hindi mo siya i-enforce. It's just natural. Para ba nga sabi mo, Amen! Let it flow! Let it flow! Amen, Pastor Dong! Amen. Kingdom living, ang ganda ng pag-uusapan natin, Pastor! Yes, oo, kingdom living, sabi ng Ephesians 2:10, di ba? Ang sabi doon na, sabi ng Bible sa Ephesians 2:10, kung iyong mababantayan mga kaabangers na tayo ay created, we are His workmanship, we are His handyman,
created in Christ Jesus for good work. Created in Christ Jesus for good work. We are His handyman. We are His workmanship. Tayo yung kanyang obra maestra. At yung salitang workmanship, ang ibig sabihin niya na sinasabing workmanship, we are prepared by God beforehand. Sabi niya, and created po in Christ Jesus for good works. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 2:10. Kaya doon mo makikita na ang salitang God is at work within you. We are His workmanship. God is at work within you. The word work means to be active. The word work means efficient. Yung work means to be active. Work means to energize you with power. Kaya created in Christ Jesus for good work. The work of God has been activated within us. Kaya napakahalaga po ang salitang energize. Kaya nga Philippians, Philippians ang sabi niya na ang Diyos ay gumagawa at lahat ng inumpisahan niya ay tatapusin niya sa mga takdang panahon. Amen. Sa buhay natin, Pastora. Wow. Yan yung kingdom living. Amen. Yan, mga ka-daily life sharing, isulat nyo nga sa comment box. Kingdom living. Let's all be excited dahil ito ay part 2 ng kwento ng buhay ng mag-asawa. Ang bisita nga natin ay galing pa ng Perth, Australia. And they had been our partner for many, many years. Hindi ko na maalala kung ilang taon na po ba ito. At nakita namin mag-asawa ang kanilang paglago. Amen po ba? Kaya naman, napakasarap namang magkwento pag nakikita mong lalo ang paglago nila, ang paglawak, ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. I-welcome natin sa ating kalagitnaan muli ang ating pamilya. Hindi sila bisita, pamilya po natin sila. Ang mag-asawang Brother Ray at Sister Ami Balagot. Welcome mga pamilya na pinagpala galing ng Perth, Australia. Hello po, mga ka-daily life sharing. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Dahil yun nga po, kung saan-saan man tayong bansa, no? Ay pinagpala tayo dahil nandito ulit tayo sa daily life sharing. At magandang tanghali po sa ating mahal na pastor, si Pastora May at Pastora Dong, at sa lahat din po ng kapastoran at kasama po sa The Hub of Christ at sa mga nakikinig po sa oras na ito ay magandang araw po sa inyo. At Amen. yeah. Patuloy tayong makinig sa daily life sharing. Yeah. Ate Ami. Yun po, magandang tanghali po sa inyong lahat. At yun nga po, umaga, tanghali, gabi. So, magandang hapon po sa lahat. At ito na naman po kami na nagbabalik para sa ating topic about kingdom living. So, binabati ko po ang bawat isa sa inyo at ang bawat isa na patuloy na makinig at mabless sa daily life sharing na pinangungunahan po nila Pastora May at Pastor Dong at sa lahat po ng nag-a-assist sa kanila sa hapong ito. At gayon din po sa aming mga kapamilya sa Pilipinas, sa La Union, sa Zambales, at sa lahat po na nakikinig sa oras na ito. Ang magandang hapon po sa inyo. Wow! Sige nga, konting pagbabalik tanaw. Ito ay alang-alang sa mga first time na makakarinig sa inyo. Sabihin nyo nga po uli, bakit kayo napunta nga dyan sa Perth? Taga saan kayo sa atin dito sa Pilipinas bago pala kayo napunta diyan? Ako pala si Brother Ray. Taga La Union po ako, Ilocano. Naimbag nga aldaw yu amin, dita kapamilya, dita La Union, Balagot family. And yun nga, panganay po ako sa magkakapatid.
And yun nga po na 2012 ay nabigyan po ako ng pagkakataon na makarating po, makapagtrabaho dito po sa Western Australia at hanggang sa nakuha ko na po yung aking family noong 2014 and meron po kaming dalawang anak. So, yung panganay po namin ay nag-aaral po ng nursing sa uni and yung bunso po namin ay nasa elementary pa po. So, yun po yung aking Wow. bye. Yan. Ate Ami naman. Ayun po, ako po muli si Ami Balagot. Pareho po kami. Panganay din po ako sa 8 magkakapatid. 8 lamang po kami. 8. Yun, 8 lamang po. So, ayun po, bilang may bahay ni Ray, hindi ko rin po expected na makakarating din po ako dito sa abroad. Kumbaga, talagang sa biyaya lang ng Panginoon kung bakit po kami napunta sa lugar na ito. At yun nga po, nung nakarating kami dito, nagpatuloy po yung aming pagsaliksik sa salita ng Panginoon hanggang sa lumalim po. At yun nga po, dumating yung time na nakilala po namin sila Pastor Amel, Pastor Dong sa Australia hanggang sa ganito po, tuloy-tuloy na po ito. At yun po, meron din po kami mga minister sa amin sa Zambales at sa La Union. So, nagkakandak po kami ng Bible study through Zoom para maabot po namin yung aming mga kapatid at yung aming mga kaibigan. So, Yeah. napakaganda po sa pakiramdam na hindi lamang po kami yung nakakapag-aral ng salita ng Panginoon, kundi na i-share din po namin ito sa aming mga kapamilya. Yo, hanggang sa aming praise the mga Lord. pamangkin. Yan. Kaya, hello mga kapatid ko dyan sa La Union, sa aming mga kamag-anak sa Zambales. Gandang hapon po. Yan. Sa Zambales, Ilocano din po ba kayo, Ate Ami? Ay, hindi po. Sambal po kami. May Ah. pagkakahawig sa Ilocano. Oh, sambal ang tawag pala. Ngayon ko lang nalaman yan. Ang Sambales ay sambal. Yon. Sambal. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maganda yan. Narinig natin. Pareho silang panganay. Nako, pag parehong panganay, parehong ulo. Paano kaya ang parehong ulo? Oo. Sandali nga. Pareho nangunguna. May leadership, kumbaga. Parehong nauna eh. Brother Ray, ilan kayong magkakapatid uli? 5 po kaming kakapatid, bali po ako ang pangalay. At yun nga po, dahil sa kahirapan ng buhay namin sa La Union, sa Pilipinas, dahil mga magsasaka lang yung aking mga magulang. So bilang ako na rin po ang bilang isang tumayong tagapagtaguyod ng aming pong pamilya. Para masuportahan ko rin po yung aking mga sumunod na kapatid sa kanilang mga pag-aaral. Kaya maaga pong nagbanat ng buto talaga. Wow! So, ang naging farmer din po ba kayo? Naging farmer po ako mula po sa elementary ay talagang yung pagsasaka po yung ang aking nakagisnan. Yung bago pa lang ako papasok sa eskwelahan ng elementary ako, kung natatandaan ko ay pupunta muna kami sa bukid para mag-harvest po ng tobacco leaves para po mayroon pong maibenta at magkaroon po kami ng pera at mayroon pong pambili ng pagkain sa aming pamilya. Hanggang po sa aking paglaki high school ay yun pa rin po yung aking nakagisnan. Kaya talagang dahil sa kahirapan ng buhay ay babad talaga sa bukirin. At meron pa natatandaan ko na yung maghapon na nakayuko na magtanim ng palay ay natandaan ko po yun, yung bumabagyo ng signal number 2 pero nandoon sa kabukiran na nagtatanim ng palay. At yun, yung sakit ng baywang, yung gano'n, na naranasan ko po lahat yun. Tapos yung mag-ulam lang, yung talbos ng kamote, isang sardinas na maghati-hati po kaming yung 5 magkakapatid, 2 magulang,
nanay at tatay ko, yun po yung aming paghati-hatian talaga. At yun nga talagang yung sobrang napakahirap talaga ang buhay ang naranasan ko nung ako'y kabataan. Pastor, nung araw, kami, pag may sardinas, lechon na sa amin yon. Ang hirap maging mahirap. Ipinagpapalit ang manok Sa sa sardinas. Ay, nakasarap mag-ulam ng sardinas. Kaya pala yung iba tinutuhod na ngayon, kakasardinas nung araw ha? At bakit ba talaga, Pastora, kung kingdom living, kung mabubuhay ka sa kaharian ni Lord, all these things shall be added, tama? At yung kingdom living ay tungkol yan sa paghahari ni Lord. Kasi hindi naman religion ang nawala. Ang nawala naman talaga sa tao, paghahari niya. Di ba? At gusto kong tukuyin, ang gusto kong itanong. Ba't ka tuwa-tawa? Okay, diretso ka na. Dali mo na. Ayaw. Sa topic ka na, naghihintay. Agad yung oras Dali natin. mo na, relate, Pastora, sa pag may sardinas, mayaman na. O, di ba? Mayaman. Hindi ka nag-iisa. Pag may sardinas, mayaman na. Palibasa tong katabi ko, wala sardinas eh. Wala sa di. Ikaw Ay, para maintindihan ng lahat ang kahalagahan nung na-build na lifestyle. Kasi bago ka napunta ng Kingdom Lifestyle, meron kang pundasyon. So, nakukuha niyo ba mga kaibigan, mga kapatid, Oo. na si Brother Ray, bata pa, magbubukid na, yumuyuko na, nagtatrabaho na. Pagkatapos, paano po kayong napunta sa pagwe-welder? Bale po ngayon po nung nag-udyok po rin po sa akin na gusto ko talaga mabago yung buhay ko na ayaw kong matingga po din sa pagbubukid dahil mahirap talaga dahil yun na nga lang maghapon na nasa bukirin at naranasan ko rin yung yung lulutuin po namin yung tobacco leaves. Ay pupunta po kami sa bundok umaga at hapon na magbubuhat po ng kahoy na panggatong po namin dun sa pinakapugon namin, pinakalutuan ng tobacco leaves. And from the seed of the tobacco hanggang sa may benta po namin ay about sa 6 months po yata bago po magkakami ng pera. So, yun po ang naging lifestyle ko o kabuhayan po ng aking mga magulang. Kaya yun po ang naranasan ko. At yun po, pag dumarating na po yung tag-ulan, minsan nakita ko rin yung aking nanay na nagipagtrabaho po doon sa karinderya. Yung mahirap. At pag umuwi po sa bahay ay may dala pong mga yung pagkain po ng mga aso, yung tira-tira na po. Ayun po yung ginagawa po namin ay pipiliin po namin yung mga karne, mga karne ng baboy. Naranasan yun. Hugasan po namin yun, tapos i-recook po namin. Tapos hahaluan din po namin ng mga sitaw, gulay, gano'n para Naranasan din yun. So, ganun po yung pinakamahirap na po na naranasan. Grabe. Grabe, no? Sa pamilya. Naranasan din pala nila yan. At Parang- least mayroon ka pang napulot si Pastor Dong sa basura na namumulot. Sabi ni Gabriel, ng ating direktor dito, pagpag daw ang tawag doon. Grabe naman yan. So, ibig sabihin, yung transition nagsimula nung ikaw ay nangarap. Opo. Nangarap na mabago mula sa pagiging farmer, maging iba naman. Kaya you ended up na naging welder. Tama po? Ayun po, dahil po sa isang pangarap, sa maliit na pangarap, sabi ko, kailangan ko paabot yung pangarap na ito para makaalis po ako doon sa kahirapan. Kailangan po ay mabago yung aking kaisipan para sa ganun ay mabago rin ang sistema ng aming kabuhayan o yung maabot ko rin yung pangarap ko sa aking mga buhay. Kaya doon po ako nag-focus doon sa aking mga pangarap. And then, nakatapos po ako ng high school. Sabi ko sa aking mga magulang na gusto kong mag-aral ng college. Pero
dahil nga sa kawalan ng pera ay hindi na po napagtungtong ng kolehiyo. Pero hindi po naging hadlang yung kahirapan na maabot ko yung aking mga pangarap sa buhay. Kaya doon na po nag-aaral sa vocational, dahil sabi ko ay gusto ko na pong makapagtrabaho para kumita na po ng pera, para sa ganun ay matustusan ko na po yung aking hindi lamang po yung aking sarili, yung aking mga magulang, at gayon din po sa aking mga kapatid, hanggang sa biyaya po ng Panginoon na kapag nakatapos po ako sa vocational in welding, and then nagkaroon po kami ng training doon po sa isang malaking company sa Pilipinas, EI Corporation, which is yun po yung gumagawa po ng mga power plant. So doon po ako naasa ng pagwi-welding hanggang sa nakarating po ako pinadala po ako sa iba't ibang bansa, sa Saudi Arabia, sa Russia, sa New Caledonia. Yun po, doon po ako naasa, nagkaroon po ng knowledge sa pag-welding, hanggang sa naibahagi ko rin po yung aking kaalaman doon po sa aking mga kapatid, sa kapatid po ni Ami, sa aking mga pinsan. Kaya yun po, nagkaroon na rin po sila ng welding talent, welding experience. Wow! At yun po, nagagamit na rin po sila, o doon po nagagamit na nila na magkaroon po ng kabuhayan sa kanilang mga buhay. Galing naman. Galing. Pastor Ray, hindi ka nag-iisa. Si Pastor Samuel Siruela na nasa California ngayon, sabi niya, isang lata ng ligo, 9 na kaming nakakakain, lalagyan ng miswa at maraming sabaw. Isipin mo mga ka-daily life sharing, saan sila noon at nasaan sila ngayon? Si Pastor Dong, wala niyan noon. Huwag ka muna sasagot. Nako mga kaibigan. Ay, ikaw naman, Ami, isipin mo, 8 kayong magkakapatid, panganay ka, may ganyan ka din bang kwento kay Brother Ray? Ay, magkaiba naman po kami ng sitwasyon ni Daddy. Kumbaga, yung nanay ko po, ano po siya, business, kumbaga lahat po sila ng magkakapatid, mga businesswoman po. So yung nanay ko po, laging nagbibiyahe. So lagi po siyang wala sa aming bahay. Kaya parang ako po talaga yung tumayong magulang ng aking mga kapatid. Kasi yung tatay ko rin po, nasa bukid din po siya. So siya din po yung nag-a-assist doon sa kabukiran namin, yung nagtatanim ng palay, o kaya yung nagpapatanim po. So ako po, kung naiiwan sa aming tahanan, ako po yung nag-a-assist sa aking mga kapatid na talaga naman mula pagising pa lang sa umaga, wala na rin yung mga magulang ko. Kumbaga, yung lalo po yung nanay ko, aalis ng madaling araw, tapos darating gabing-gabi na. So, halos hindi din po siya nakita ng aking mga kapatid. At yung gano'n din yung papa ko. Kaya, yun po yung naging experience ko naman. Naging batang ina ako sa aking mga kapatid dahil wala po yung aking mga magulang. Busy po sa paghahanap buhay kasi hindi rin po kagandahan yung aming kabuhayan noon. Kumbaga, naranasan din po namin. Kami naman magkaiba. Ang ulam naman po namin noon, bagoong. Opo, iginigisa po namin yun. Tapos, yun po yung pinang-uulam namin dahil yun din po, walang-wala rin naman po kami nung araw. So, naranasan din po namin mag-ulam ng ginisang bagoong. Tapos, yung sa nyug po, yung gata ng nyug. So, sabaw din po namin yun sa aming kanin. Pan or asin. So, yun po. Yun po yung hirap din na naranasan namin that time. Nako, Pastor Dong. Grabe. Ano tong kwento natin ito? Pahirapan noon, pasaganaan naman ngayon. Sumasagot si Pastor Mila sa Bangkok. Sabi niya, kami po 12. Isang sardinas kasama ang talbos ng kamote. Sabi ni Brother Jovencio Aguilar sa Melbourne, ang ingay daw sa worksite. Sabi ni Leia Poncion sa Las Piñas, kami naman, sardinas ang nilalagay ng nanay namin. Maraming kangkong, maraming sabaw para magkasya sa aming magkakapatid. Naku, napakarami ring magkakapatid ito.
sa Pastor Erica ng Luna Isabela, kami noon, laging may sinabawang itlog po. Isang egg na may sabaw sa 8 tao po. Tapos, nauubos na ang saluyot ng kapitbahay namin sa kakakuha ko po para sa ulam namin. Sabi ni Pastor Imelda ng Montalban, Rizal, sa kahirapan ng buhay po namin, hindi po namin naranasan yung yung isang Youngstown sardines, walo na kami nakakakain. Sahog lang ng maraming bunga ng malunggay. Magkakaiba lang kayo ng sahog. Yung isa saluyot, yung isa pagdating kay Ami, bagoong na lang. Nakakagutom naman ang pinag-uusapan natin, ha? Nako, nakakagutom. Sandali, Ami, batang-bata ka, naranasan mo maging isang ina. Sabi mo, dahil nag-alaga ka ng iyong mga kapatid, naranasan mo bang magtrabaho? Katulad ni Kuya Ray na nagfa-farm siya noon? Ay, hindi po kasi wala pong maiiwan sa aking mga kapatid. Ako po talaga yung tumutok sa kanila para asikasuhin po sila. Kasi ako po yung panganay, and then wala nga po yung nanay ko, and then yung tatay ko po nasa bukid. So kailangan kong magluto ng pagkain para sa aking mga kapatid, at the same time yung sa bukid din po yung kasi uso din po yung yung may mga magsasaka na sila po yung magtatanim, pupunta ng bukid para magtanim. So yun din po, kailangan mag-prepare din ng food. Kaya hanggang sa lang po ako, bahay po talaga. Talaga. Wala ka palang kwentong ganun. Eto si Brother Jovencio Aguilar. Sa kapitbahay po ako nakikikain ng ganyang mga pagkain. Paano? You are born with a golden spoon, brother. Na-interview na natin ito si Brother Jovencio Aguilar. Pero masaya siya. Alam mo ba, ito yung naiinggit siya. Ba't wala siyang ganung kwento? Kasi tumatakas siya. Heavily guarded. Maraming gwardiya to nung araw. Wala kang ganyang kwento, no? Sige, let's move on. Ngayon ay, sa madalit sabi, Kuya Ray, yung pagiging welder niyo po, ay, kumbaga yung pagiging welder mo, naging skilled ka doon, di ba? Nasabi mo. At nabanggit mo nga din, nabanggit na nakatulong ka sa mga kapatid mo, nakatulong ka sa mga bayaw mo. Tama po? Ngayon, ay, ito din ang ginamit sa'yo ng Panginoon para makapunta ka sa iba-ibang bansa. Sabihin mo nga sa amin ang kahalagahan na kung ano yung natutunan mo kahit na vocational lang ay naging daan para makatulong ka sa iba. Ano ang kahalagahan nito na nagpakalinang, nagpakadulubhasa? Napakahubog. Yan, anong kahalagahan nito? Ayun nga po, dahil yun po yung linya po ng aking trabaho sa pagwe-welding, kaya doon po minaster ko po yung paano po mag-welding, and hindi ko sukat akalain na in demand pala po sa iba't ibang bansa. At bago po ako umalis sa aking company sa Pilipinas, ay napag-training ko na po yung aking mga kapatid, yung aking bayaw, which is napapagtrabaho na rin po sila sa iba't ibang bansa. Yung kapatid ko galing na rin po sa ibang bansa, yung bayaw ko nandun po sa ibang bansa ngayon. And yun nga, dun po sa pagwe-welding, sabi ko sa aking sarili na hindi lamang po ito yung aking I believe na hindi lamang po ito yung aking kakayahan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya dito po napunta po ako dito sa Australia, ay nagplan po kami ng aking kasama na magtayo po ng isang company, which is the OCPIL Engineering, na yun na po yung minamanage namin po ngayon, at ako po yung isang managing director po ng aming company, para matulungan din po yung mga Pilipino na nandito na po sa Australia na within the 482 visa, ay imbes na mapauwi sila ng Pilipinas, ay ma-sponsoran po namin sila. Wow. At makapagtrabaho po sa aming company.
Pero ang ginagawa po namin ay kumukuha po kami ng contract doon po sa mga clients po namin sa mining and sa refineries, at doon po namin sinusupply yung aming mga workers doon po sa mga big companies po dito po sa Australia, para sa ganun ay mag-stay longer pa po sila dito sa sa Western Australia, at in time po siguro ay makuha din po nila yung kanilang mga family, mga kanilang mga anak na magtrabaho po dito sa Australia. Because I believe na maganda po yung rito, maganda po yung kahinatnan or future ng kanilang mga anak if dito sila makapag-aral at dito rin po sila makakuha ng trabaho, and maybe in the future ay magkaroon din po sila ng business na katulad po namin, para sa ganoon ay makatulong din po doon sa mga nangailangan po ng trabaho, at gayon din po sa mga nangailangan po ng tulong, lalo na po sa Pilipinas. Wow. Grabe. Pastor Dong, gaano kahalaga ang natuklasan nila ng mastery of your skills? Sige nga po, ayan, nakikita natin ang kanilang kumpanya sa OC, sa Australia. Nakita po namin yan na mag-asawa in person. Alam mo ba, Pastor Dong, meron akong nais na basahin. Sabi ni Pastor Samuel Steruela, dapat po sa mga nag-abroad, vocational na lang ang kunin. Electrician, welder, refrigeration. In 2 years or 4 years, ang dami mo ng skills at in demand and high-paying skill job anywhere. Wow. Oo, napakahalaga po yan, Pastora, kasi sa Genesis 2:15, after creation, God not only gave humanity a call to be fruitful. Hindi lang tinawag ang humanity a call to be fruitful and multiply, but also to work. So, yan ang sinasabi ng salita ng Genesis 2:15, also to work. So, the word work means to become. The word work means to become, means something to do with yourself. Something that you need to do with yourself. Something, because it's already, work is a gift. Job is our own way. So, talagang yung work na yan, ay bigyan ka ng kakayanan. Yan yung kailangan i-develop mo Something to do with yourself. Yan. It has something to do. Dahil kapag hindi mo pinagbuti yung trabaho na yan, hindi mo inactivate yan, hindi mo madi-display ang kingdom living. Oo, kasi hindi po mga kaabangers, ang nawala ay religion. Ang nawala po sa atin o nawaglit natin ay ang relasyon natin sa Diyos. Relasyon po talaga. Kaya nga po, sabi nga ng Ephesians 4:18, the life of God has been cut off. Kailangan dahil sa kasalanan, na-cut off po yun. Kaya kahit anong pagpupursigi mo, pagpupunyagi, kukulangin talaga. Pero kapag blines yan ng Panginoon, every work of your hand, sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, bibigyan kita ng lakas upang makagawa ka ng kasaganaan. Wow! Salamat, Pastor Dong. Napakaganda. Mukhang ito na tayo pumapasok sa kingdom living, yung pagpapakadalubhasa. Sabi ni Pastor Dong, it has something to do within yourself. Sabi ni Kuya Ray, mastery ng skill. It has something to do with yourself. Sabi ni Brother Ray, mastery of your skill. Hindi yung alam mo ngayon, mamaya hindi mo na alam, mag-aalam ka na naman ng panibago. Ano ba yan? Mastery of done ang nangyari tuloy. Ang kailangan ay mastery of all. It has something to do within yourself. Napakaganda ng pinag-uusapan natin ngayon, mga ka-daily live sharing. Sabi ni Kuya Jovencio Aguilar, pwede daw po bang mag-recommend? Mag-usap po kayo mamaya. Ibibigay ko sa iyo yung number niya. Praise the Lord! Hallelujah! Nako, sabi ni Pastor Morris, mukhang na-late siyang nagpadala ng message. Ang pagpag ay galing sa tira-tirang pagkain,
pikit mata sa kumakalam na sikmura. Oh, grabe. Sabi nga ni Ate Angie, buti daw pa kayo, meron kayong mga pagpag, sila daw memorize lang. Wala daw memorize lang daw yung pangalan ng pagkain Oo. Nako mga ka-daily life sharing, ang sabi ni Brother Fernando Magpantay, tama ang sinabi ni Pastor Samuel, pag vocational course, electrician at welder, in demand yan sa ibang bansa. Yan. Napakabuti ng Panginoon. Ang dami nang nagbibigay ng tip. Ang dami nang nagpapatotoo. Teka, sino ba ito? Shelmic Somar. Napaka-bless po namin kasi may kuya kaming si Brother Ray na tumulong sa amin para maranasan din ang magandang buhay. Hinugot niya kami pataas. At thankful din po kami kasi may hipag kaming si Ate Ami na palaging nakasubaybay sa amin. Hindi hadlang ang kanilang layo dito sa La Union para kami abutin. Miss you po. Oh, yun. Nakakaiyak naman yan. Teka nga, ang ganda-ganda na. Puntahan na natin itong sinasabi ni Pastor Dong. Yung sinasabi niyang ang pagkakatawag sa saan sinukob tayo, mga tao, ay hindi lang para maging fruitful. Bago ka maging fruitful, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magbungkal. At narinig natin si Kuya Ray, bata pa, naintindihan niya ang hard work with a hard work. Isulat nyo nga sa comment box, hard work with a hard work. Bakit? Kasi hindi siya makasarili. Yung pangarap na kasama ang magulang, pangarap kasama ang anak, sinamahan ng Diyos. Yes. Amen po ba? Yeah. Wow! Kuya Ray, marami pong nangingibang bansa, nakakalimutan ng pinanggalingan, nakakalimutan ng pamilya. At hindi lang yon. Pag nagbibigay pa, mas mabigat yung salita doon sa kanilang ibinigay. Kaya yung mga tumatanggap, ayaw na nilang tanggapin yung kanilang ibinigay. Ano po ang naging susi? Bakit kayo ay mayroong ganyang puso para makatulong? Ano po ba ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay, Pastor? Yun po, nung nakilala ko po ang Panginoon, doon po nabago po yung aking pananaw. Hindi lamang po yung aking buhay, kundi yung aking kaisipan na binago ng Panginoong Diyos. At yun po ang pagkakaiba po ng pagkakaiba ng kingdom versus po doon sa democracy, which is ito po yung kinalakihan natin, yung kingdom government ay pag-aari po lahat ng Panginoon. Ano man nasa atin, yung buhay natin, yung mga blessing na pinagkaloob na sa atin ay pag-aari po lahat ng isang hari, which is sabi nga lordship. So doon po ibig sabihin na sa kingdom living ay there will be a kingdom principle of management. Sabi niya na diba, sabi ng Biblia na kung kaya nating i-manage yung mga binigay sa atin ng Panginoon, nakakaunti, ibig sabihin na bibigyan pa rin tayo ng mas marami. And yun nga, yung aking mga foundation, walang iba kundi yung salita ng Diyos, lalo na po yung Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well." Wow. So ang Diyos mismo ang nagsabi, seek first the kingdom and His righteousness. So the kingdom is seek means make your supreme priority, and putting the kingdom before anything else. And seeking the kingdom means to study, to understand, and live by the kingdom principles. And yung first naman ay hindi lang number one, kundi maging top priority, yung kingdom of God sa ating buhay, na siya na po yung naghahari sa atin, hindi po iba yung naghahari, kundi hindi lamang po ito na pasimba-simba, sabi ni Pastor, hindi lamang po ito na natanggap natin ang ating salvation sa Panginoon, pero kailangan ay paano ba natin maipakita din, paano natin magawa dun sa mga
hindi lamang po sa ating pamilya, kundi sa ating ding mga kapitbahay, sa ating neighbor, sa ating community. Dahil ito po yung pinaka-essence po ng kingdom living po. Dahil sabi nga sa Biblia, di ba, na your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Ibig sabihin na kailangan din mag-reflect doon sa kingdom citizen, which is tayo mismo na anak, no? We are the children of God, na yung culture of heaven will come here on earth, na maipakita din po natin sa mga taong hindi rin nakakilala sa Panginoon. Kaya yun po ang nagiging susi po, na hindi lamang po kami yung nabago ang buhay, kundi yun din pong yung mga nangailangan, na lalo na po na kailangan ay maranasan din nila yung paghahari ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So kung iisipin mo na lang, kung anak ka pala ng isang hari, di ba? So na-imagine mo ba na ikaw ba ay tagapagbana rin sa kaharian ng Panginoon? Wow. Grabe, ano? Ang sarap makinig, Pastor. Oo, kasi yung dadagdagan ko lang, Pastora. Kasi 'di ba, sabi ng Genesis 2:15, 'di ba? And God put Adam and Eve in the garden of Eden to work it. So, meron talagang work. Hindi pa nagkasala ang tao, may work na eh. Magtrabaho na. And then kasunod is cultivate it or keep it. Cultivate, kung makikita nyo, ang cultivate means i-manage talaga. Hallelujah. I-manage. Keep it, i-manage talaga. So, ibig sabihin yan, maximize the resources. At ang ginawa ni Pastor Ray, nung nagiging nag-prosper siya sa work na yon, hindi tumigil sa 4 na corner ng sarili niya. Ibinigay niya sa iba. Yan ang kingdom living. Seeking God first means top priority ang gusto ni Lord. Ano yon? You need to share it. Wow, ang You need to galing. share. Praise God. Pastor Dong, ang ganda naman ng talakayan natin. Talagang masasabi mo na yung yung flow, kung paano siya nagsimula, bata siya, galing sa mahirap na pamilya, nangarap, dahil ang pangarap niya, ayaw kong maging ganito kami habang buhay. So, merong ibang paraan. Yung iba, kailangan makatapos ng 4 years course, pero siya ibang klase, paano yung natuklasan maging welder? At sa gitna ng ito, talagang pinapagtagumpay siya ng Panginoon kasi hindi niya sinukuan. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyong mag-asawa, tanong ko sa inyo itong mag-asawa, so pareho kayong nagtatrabaho, di ba? Ano po yung trabaho mo, Ate Ami? Carer po ako, isa akong caregiver sa nursing home. So, si Ate Ami po ay active na nagtatrabaho sa isang nursing home. Tinutulungan niya alongside si Brother Ray. Nakuha nyo? Nakikinig po ba kayo? Makita natin, sila yung mga tao na may ginagawa. Tama yung explanation ni Pastor Dong. If God is at work with you, you are active, efficient, and you are being energized for a purpose. Isipin mo isang caregiver at isang welder. First time namin nasaksihan na mag-asawa, meron silang sariling bahay, nakapagpundar pa sila ng bahay sa La Union. Ibang klase itong dalawa na ito. At ngayon, meron pa silang kumpanya. Paano ngayon silang naglilingkod? Hindi ba kayo nahihiwagaan? Paano nilang ginagawa ito? At hindi lang yon, pag-uwi, kahit na nasa mining, si Brother Ray, nakikinig yan ng mga replay ng daily life sharing. Alam nyo ba yon, mga kaibigan? Kwento mo nga yan, Kuya Ray, ang buhay ng isang welder sa gitna ng minahan. Paano ka pa ngayon sa kingdom living? Yun po, yung doon din po ako siya na nakilala talaga ang Panginoon sa aking buhay. Nandun po ako doon sa mining. Dahil din po, nagkaroon po ako ng time. Tsaka, yun nga, napaka-importante pala yung meron kang yung talagang
place and right people into your life na mapapakinggan mo. And isang napaka-importante yung divine partnership with the Lord, na may pag-yes sa aking puso o sa inyong puso, para sa ganun ay ibibigay lahat ng sekreto, which is the secret of the kingdom, para sa ganun ay kung ano yung purpose na ginagawa natin ay magiging matagumpay tayo. And yun nga, nakilala ko ang Panginoon sa aking buhay ay napakaliwanag naman yung sinabi niya na seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So hindi ko na iniisip kung ito yung magiging finance na aking kitain, kundi yung pangarap ng Panginoon yung nakita ko sa aking buhay. The dream of God. Wow. Kaya yun po, kung ano po yung ibinigay niya sa akin, ay hindi po ako naging greedy, which is yun nga yung sa aking pag-aaral na ang isang kingdom killer ay yung pong maging greedy. Greedy is yung managing God's resources to your personal ambition. So hindi po ako naging ganon. At napakahalaga din talaga yung knowledge na matututunan natin sa Biblia, na yun din ang i-apply natin sa ating mga buhay. So, yun po, kaya sabi ko, kung gagamitin mo ako ngayon, Panginoon, ay umpisahan mo na ngayon. Yun yung naging ko na freely, na ibigay ko na po yung divine partnership sa Panginoon. At sabi nga na kung may vision, there will be provision. Kaya hindi ko na po inintindi kung ano po yung gagastusin, kung ano po yung yung kakailanganin. So, kung ano yung nais ng Diyos at gawain naman ng Panginoon, I believe that He can multiply what God entrusted to me. So, yun po. Amen. Wow. Mga ka-daily life sharing, narinig niyo ba? Para siyang nagpasabog sa gitna natin na greed is a killer. Akala ko ba ang killer lang ay yung pumapatay ng tao? Matindi to. Greed is a killer. Bakit, Pastor Dong, greed is a killer? Oo, kasi ang mo dyan, ang Panginoon talaga, kasi sabi nga, mag-ingat kay sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabi ng Luke 12, sapagkat ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan. At sabi ng sa Hebrew 13, na huwag kayong magmukhang salapi. O di ba? Huwag tayong magmukhang salapi, kundi hope in God. Sa Diyos tayo magtiwala kasi God is faithful. Now, He will do His promise. At isa pa doon, bakit killer? Kasi the love of money is the root of all evil. Nako. Sabi ng Timothy. Kaya ngayon, kung the root of all evil, kapag minahal mo ang kayamanan, sabi ng James chapter 4, di nyo ba alam na kinakaaway nyo ang Diyos? Oo, kasi isa pa, Santiago chapter 3, kapag ikaw ay sobrang mahal mo ang bagay, minahal mo ang bagay, doon nag-uumpisa ang kasunod-sunod na masamang gawa. Kaya yun, nakakamatay ng pag-ibig sa Diyos yan. Nako, mga ka-daily life sharing, warning! Napakaliwanag ng warning, greed is a killer. At may prescription, narinig na natin si Pastor Dong, na talagang wag nating mahalin ang pera. Maintindihan natin ang purpose, bakit tayo nagbibigay. Dagdag pa, Pastora. Ate, Mahalin ang buhay kaysa mahalin ang bagay. yan, sulat nyo nga sa comment box, mahalin ang buhay kaysa mahalin ang bagay. Oo. Ate Ami, paano mo namang sinuportahan yung pangarap ng iyong asawa at ang lahat ng kanyang ginagawa sa kingdom? Hindi ka ba nagsasabing, parang ang laki-laki na niya na. Parang ibinigay mo ng lahat magtira ka naman. May ganyan ba kayong kwentong dalawa? Real life talk, mga ka-daily life sharing. Wala po ganun sa
sa pagbibigay ng pera niya sa mga tinutulungan po. Actually noon, una pa man po, alam ko na napaka-responsible niya talagang. Minsan nga po nung nandito kami noon, kasi talagang very dedicated din po siya sa kanyang trabaho. Talagang madaling araw pa lang, and then gabi uuwi. Tapos sabi ko nga po sa kanya Daddy, hindi ka ba napapagod? Parang nagtatrabaho lang tayo para pambayad sa mga utang. Kasi nga, di ba po meron kaming mortgage dito. Sa totoo lang po talagang sobra po akong nabibless sa kanya kasi nakikita ko po talaga yung kanyang kabutihang loob. Kumbaga, lalo na po nung talagang lumalim din po siya kasi before din, nagkakaroon din po kami ng misunderstanding pagdating sa pera. At yun nga napansin ko na talagang kailangan isa lang talaga ang maging master mo, ang Panginoon. At huwag yung, lalo yung pera po talagang minsan dyan din nagsisimula yung mga away or misunderstanding. So kailangan isa lang ang ating master at yun ay walang iba kundi ang Panginoon. So nakita ko po talaga yung pagkilos ng Panginoon sa aming buhay na noon po kasi talagang todo kayod. Kaya nga yun nga pinatanong ko sa kanya bakit parang nagtatrabaho lang tayo pambayad utang. And then, nitong yun nga po, magmula nung nakita ko kung paano po siya lumalim, kung paano po siya yung naging mapagbigay, mas naging kumbaga nagsimula din po ito nung pandemic din po Kasi, yun din yung time na karamihan po sa amin nawalan ng trabaho. Pero kami pong mga nagtatrabaho sa nursing home, hindi po kami na-stop. Talagang nandun po talaga yung pagpasok namin. Minsan nga po nasubukan kong kasi nga, di ba po, halos nag-lockdown. So, nasubukan kong umuwi na dito po sa Perth na, di ba, sobrang busy po yung mga kalsada. Pero nasubukan kong umuwi na ako lang mag-isa talaga sa kalsada. Wow. So, talagang, ganun din yung Kaya, yun din yung time na medyo nahirapan din po kami financial. And then, di ba po, sa church, sa family, so, di ba, nandun po yung sharing natin. And then, may po akong ipinangako din noon na, kasi sabi ko parang ang hirap na yung kulang ka sa financial kasi hindi lamang dito yung sinusuportahan, kundi gayon din yung mga kapamilya mo sa Pilipinas, mas lalo po doon kasi ang dami po nila. So halos lahat po sila talaga nawalan ng trabaho. So yun po, sabi ko, ano po yung dapat kong gawin na para makatulong din po. So, ganun pa rin, pinagpatuloy ko lang din po yung paglilingkod sa Panginoon at sa yung, di ba sa church din po yung parang may sharing din, like yung bibigay mo yung 10% ng tithes mo. Talagang yun, inano ko rin po sa Panginoon yun na talagang ibinigay ko rin po talaga yung 10% na yon at nakita ko po talaga yung pagkilos ng Panginoon. Kumbaga, kung dati lagi ako negative sa aking account, pero that time parang naging smooth po lahat. Talagang kailangan i-totally surrender mo ang lahat ng dinadala mo sa Panginoon at yun nga, ang Panginoon yung bahalang kikilos sa buhay mo. Kaya yun po, sobra po akong nabibless na tunay nga na ang Panginoon natin ay buhay, nasa ating kalagitnaan ng problema, hindi natin alam kung paano kumilos ng Panginoon. Pero nakita ko po yung pagkilos niya na talagang nandoon po yung pagbuhos ng kanyang biyaya. At yun nga po, na kung dati talagang kulang, pero nakapagpatayo po kami ng mga paupahan, and then at the same time, pag may mga, halimbawa, yung pagbibigay din sa mga kabataan, kasi mayroon din po yung mga Christmas time na nag-share din po kami. Nagkakaroon din po ng Christmas party, tapos nag-share din ng mga Bibles. So, yun po, talagang ang biyaya ng Panginoon ay walang tigil sa aming pamilya. Kaya sa kanya lang po talaga yung napakataas na papuri. Wow! Ang galing. Pastor Dong, babasahin ko lang ito. Sabi ng Proverbs chapter 18, verse 22, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Yan! Kaya pala, Kuya Ray, dahil nakatagpo ka ng tamang kapartner sa buhay, naranasan niya ang batang maging ina. Hindi siya nanay, pero kailangan niyang maging nanay. Tignan mo naman ngayon, naintindihan niya ang napakaraming bagay. Salamat sa Diyos sa strong support mo. Salamat sa ginawa ng Panginoon sa buhay ninyong mag-asawa.
meron pa akong tanong, Pastor Dong. Handa ka na. Okay. Para kayong mga nagtetest ngayon, actually, yung mga tanong ko, nahuhugot ko lang din habang nagkukwento kayo. Hello, partner! Joaquina! See you soon! Praise the Lord! Ngayon po, bilang isang, dati nagsimula kayo, no? Bilang empleyado, pareho kayo naging empleyado, di ba? Tapos, nagkaroon na kayo ng sarili niyong hanap buhay, naging business owner na kayo. Paano niyo pong minamanage ang inyong time sa ministry? Yun pa, Pastora, na mas higit pa rin namin pinapahalagahan yung aming ministry dahil ito nga ay kaloob po sa amin ng Panginoon. And ito po yung purpose namin na ibinigay sa amin ng Diyos. Hindi po yung trabaho, hindi po yung kumita ng pera lang, kundi ang nais pa rin ng Diyos ang nangunguna, ano? Dahil hindi po sa material things. Dahil sabi nga in kingdom principle of management, you need to manage properly what God is entrusted to you. Hindi po nakatuon sa trabaho, hindi po nakatuon sa pera, which is I believe na ang mga material things, ang mga pera po ay yun po yung next na master po. Ang pinapataas ang Diyos, ang next na master ay wala po yung mga accumulate po natin ng mga bagay-bagay, lalo na po yung mga yung pera, which is yun po yung kung yun na po ang naging tinututukan namin, ay I believe na iba po yung aming mapupuntahan. And yun nga, yung vision is very important, yung nais pa rin ng Panginoon. Dahil sabi nga, di ba, sa Deuteronomy 8:18, na ang Diyos ang nagbigay sa amin ng ability to provide these things. Siya, ang Panginoon ang nagbigay. Ibig sabihin na kailangan din ay may share din dun sa mga minamahal ng Panginoon. Kaya po, yun po yung aking nasumpungan, yung aking purpose, kung bakit nandirito po ako sa mundo, ay hindi lamang po pala mag-accumulate ng mga bagay-bagay, hindi lamang po magtrabaho, which is sabi nga ni Pastor Dong sa Genesis 2:15, na kailangan makita mo rin yung works doon ay yung gift na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, which is yung gift ang pinagbuti ko para sa ganun ay yun din ang magiging daan para sa ganun yung purpose at dreams ng Panginoon sa aking buhay ay magkaroon po ng katuparan. Amen. And yun nga, di ba sabi niya dun sa Matthew 28, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I commanded you, and lo, I will be with you till the very end of the age. Yun pa lang yung therefore go, which is isa na yung deployment, na kailangan yung purpose na hindi lamang po maging employment sa trabaho, kundi ma-deploy ako ng Panginoon, may bahagi din yung kanyang salita doon po sa mga hindi nakakilala sa kanya. And doon din pala sa in the beginning pa lang ng Biblia, di ba? Na God created heaven and earth. So makikita mo na doon na hindi po nagkaroon po ang initiative ang Panginoon na gawin ang isang bagay. So ibig sabihin na sa akin po hindi ko na po kailangan na sabihin pa ng pastor sa akin na doon ka ibahagi mo yung yung salita ng Panginoon, dahil yun pala mismo ang Panginoon ay nagkaroon po ng initiative or nagkaroon po ng action para sa ganun ay yun nga na yung kung ano po yung natutunan ko sa salita ng Diyos, kung ano po yung binigay po sa akin ay to manage it properly, which is the kingdom principle of management, ay magiging ma-multiply yung binahagi sa akin ng Panginoon na mabahaginan din yung mga nangangailangan. Amen. Wow, Pastor Dong.
Ang galing naman ng narinig natin. Sabi nga ni Brother Jovencio Aguilar, nakaka-inspired po ang kwento ninyo. Praise God. Na kanina may na-catch up ako doon sa kinukwento ni Ate Ami. Nung ang asawa ko ay lumalim. Napansin mo ba yun? Yeah. Nung ang asawa ko ay lumago, nung siya ay lumalim, siya ay lumago, nakita ko yung napakalaking pagbabago. Wow. At hindi lamang iyon, sa kanyang paglalim paglago, sa salita ng Diyos, nakita ko yung kakaibang ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Mga ka-daily life sharing, gaano kahalaga ang isang ama ng tahanan na naging responsable, na naging dedicated, naging committed. Yun ang sinabi ni Ate Ami kanina eh. Ang asawa ko responsable, hindi lang sa pamilya namin, pamilya din niya, at idinamay ba sa pamilya ko. Wow, kahirap maghanap ng katulad mo, brother. Lord, paramihin mo ang katulad ni Brother Ray. Hallelujah. Hindi iniiwanan ng pamilya ni Mrs. Oh. Tinulungan pa niya. Ayun. Grabe yon. Ibig sabihin, pwede namang sabihin, amin lang ito. Pero sa kanya, dahil kingdom living, Atin ito. ito. Oh. Yan ang kingdom living. Amen po ba? Atin ito. At Kaya saka- nga ang kalaban ng greed. Kalaban ng greed. Ay, sarili ko lang. Yan. Nawa ka na maghanap sa malayo. Oo, ang isang palatandaan ng greedy, sarili ko lang. Sige, may gusto sabihin si Brother Ray. Yung nga, pastora na dun sa kingdom, wala pong every king must have a territory to govern Oh. Yes. and to influence, di ba? Yun po yung king, ang isang tawag doon, isang karakteristik ng isang king. King, yeah. So ibig sabihin na kailangan meron kang, di ba? Meron kang Nasasakupan. nasasakupan to Yes. influence the kingdom perspective or the kingdom culture. Oo. Is yun yung sinabi ng Panginoon, di ba? Yun yung po heavenly yung, culture. Yeah, heavenly culture. Oo, na So, nakapaloob. siyempre, yung Oo. family, di ba? Oo. So yun po, di ba yung sa the parable of the yung yeast, di ba? Na kailangan yung kakaunting labadura dun sa sa arena hanggang Oo. sa lumaki. Oo. Yun po yung yung isang kingdom colonizing na kailangan meron kang kino-colonize o meron kang yung Ini-influensyahan. influensyahan. Yun po yung isang yung characteristic po ng isang hari. Pastor Dong, nag-uumapaw si Brother Ray. Ano kaya, itong kingdom living na ito, talagang it's a lifestyle na masasabi. Kailangan talaga, lifestyle. Sabi nga ni Pastora Sally kanina, Ano po? power couple, Ah. powerful result. Wow! Power couple, Yes. powerful result. No? Yes. Mga kaabangers, kailangan makita natin yun yung tinatawag na tend it or keep it. Na ang ibig sabihin, yung ating katiyakan talaga ay yung ating function must place into action. Yan. Yung function natin ay mailagay into action. Kasi yung function natin, pag hindi po yan nailugar sa tamang lugar o sa tamang hulmahan, which is yun yung kingdom environment where is Jesus is the king. Kasi ang kingdom living is all about lifestyle ng isang hari na nandoon yung attitude and character ng isang puso ng hari na at kung ano yung puso ng hari, ano yung ugali ng hari, yun ang daladala ng mga taong nakapaligid ng hari. Wow. Yun yung mga isip ng hari. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Yun yung si Christ is the King. The King of Glory. Kaya yun po yung mga kaabangers. Kaya your kingdom come. Your will be done. Yun yung Christ-like attitude in our character be done on earth. Yan yung tend and keep it. Let that function manifest into action. Yan po yung function na yan. Amen.
Nako, napakalawak talaga ang pag-usapan ang kingdom living. Bago tayo magpatuloy, Gabi, pakiplay mo nga ang nagpadala ng video para sa mag-asawang ito. Hello everyone, my name is Shasha. I am 10 years old. Yan ang kingdom living, pati anak. Tinuturoang mag-memorize, mag-recite ng Bible. Amen po ba? Para sa kaalaman ng lahat, magkakasama kami nila Brother Ray at na Sister Ami doon sa kanilang lugar sa La Union. Nagkaroon sila ng reunion. Talagang mamamangha ka. Gumastos sila, pinahotel nila, kumuha sila ng isang napakagandang venue para pagsamasamahin ang mga galing ng Zambales at galing ng La Union. Ibang klase, Pastor Dong. Willing talaga silang mag-invest. At hindi lamang yon, napakalalim po ng inner healing. Napakalalim po ng ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ay, hindi daw po marinig. Salamat sa Diyos sa kanyang ginagawa. Yang mga pictures po na yan na inyong nakikita ay sa La Union. So, ang mag-asawang ito talagang andun ang puso nila. Bago sila mag-abot ng iba, abutin muna ang pamilya. At one go ang ginawa nila. Mga galing ng Zambales at pinagsama ang mga taga La Union at mga ibang mga galing ng barangay. Talagang nag-invest sila, gumastos sila, kumuha sila ng isang magandang hotel, tabing dagat, may resort kompleto, at kasama ang maraming pagkain. At hindi lang yon, may iyakan pa. Grabe talaga naman ang ginagawa ng Panginoon. Iyakan ng pasasalamat. Iyak ka, oh. Alam mo ba, Pastor Dong, ang magulang ni Brother Ray, sobrang lalim ng iyak. Ang magulang ni Ami, ang lalim ng iyak. Alam mo yung iyak ng pasasalamat sa mga anak na ito na naging marangal. Ang sarap magkaroon ng isang marangal na anak. At nagkakaroon lang ng isang anak na marangal pag sila ay nakakilala sa Panginoon. Yes, Kaya kami, we partner together sa mag-asawang ito. All out talaga kami. Kung nasaan sila, nandun kami. At kung nasaan kami, nandun din sila. Nung nandun kami sa Perth, magkakasama din kami. Wow, purihin ang Panginoon. Grabe sila. Ang bilis ng oras, hindi naman dito natatapos ang Kingdom Living dahil partner natin sila sa daily live sharing. Next month, sa available na panahon ni Brother Ray, maririnig natin sila muling mag-asawa. Masarap pong makarinig ng mga ganitong kwento. Yeah. Imaginein mo, farmer, nangarap, ayaw ko na lang laging ganitong putik. Ayaw mo ng putik. Sa bakal ka naman pala napunta, di ba? At yung putik, napalitan ng bakal, naging ginto, kayamanan ng buhay Pero nila. paalala, Pastora, Ano po? hindi nakakain yung bakal. Kaya wag iwanan din yung lugar na doon talaga yung lugar, ay wag iwanan ang lugar na doon ka pinakain ni Lord. Yeah. So progressively, mga ka-daily live sharing, narinig natin ang napakagandang kwento ng buhay nila. Bago tayo magtapos, galing sa inyong mag-asawa, ano po ang pwede nyo sabihin sa lahat ng mga nakikinig tungkol sa kingdom living bilang pamilya? Yun po,
sa lahat po ng nakikinig ay yan po, try po natin pag-aralan po hindi lamang po yung makilala natin ang Panginoon sa ating buhay, hindi lamang po yung we go to church every Sunday, but yung alamin po natin yung kung ano po yung talagang ipinapagawa sa atin ng Panginoon, which is the purpose why we are here. And I believe na hindi lamang po tayo nandito na that we accumulate things, magbayad ng ating mga mortgage, but there will be a deeper reason kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo ginawa ng Panginoon, kung bakit binigyan tayo ng Panginoon ng mga blessing. And yun nga, napaka-importante na ang Diyos yung naghahari sa ating mga buhay. And ito nga, yung binigay sa amin ng Panginoon na mensahe, kaya po yung nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, nagpapasalamat po sa lahat na makikinig. At dahil sabi nga ng Matthew chapter 24 verse 14, sabi ni Jesus Christ, in this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of to all nation, and then the end will come, which is ito pala yung paghahari ng Panginoon ay napaka-importante sa ating buhay, sa aming buhay, na may bahagi natin ito dahil mismo si Jesus Christ, his message nung tinest siya ni Satan sa wilderness, yung kanyang mensahe dun sa first public ministry, which is found in Matthew chapter 4 verse 17. Kaya when Jesus began to preach, he said, repent, for the kingdom of heaven has come near. So I believe na malapit na po ang pagdarating ng ating Panginoon. So sabi sa Biblia, but seek ye first the kingdom in His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So kingdom alignment. So nakilala namin ang Panginoon, hindi lamang po nanatili yung kanyang salita sa amin, kundi ibahagi din po natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, para sila rin po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Dahil yun nga, yung ating family ay maging kingdom embassy of God here on earth, to influence others. Ayun po. Yun nga po, para sa akin na bali ang pinaka main topic nga po dito sa sa Matthew 6:33, na unahin po talaga natin ang Panginoon bago po ang lahat. So, once na yun po yung ating ginawa, yung sabi nga na, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So, may mga bagay-bagay na nasa ating paligid, pero bago po yun ang Panginoon muna. At sabi nga dito sa Romans 12:2 na hayaan natin ang Panginoon na baguhin tayo. Sabi dito na, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, sabi nga na, lalo na po sa mga kabataan ngayon, di po ba, na mas marami tayo nakikita lalo sa mga social media, tapos marami yung mga napapanood sa mga TikTok. Kumbaga, sa mga kabataan, wag tayo basta-basta yung may encourage sa mga ganong palabas. Kumbaga talagang mag-focus po tayo sa salita ng Panginoon. At sa pinakahuli nga, yun na ipakita natin na si Kristo po yung nabubuhay sa atin. Sa Matthew 5:16 na let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So hindi lang po natin ito sinasabi, na kundi ipakita natin po ito sa gawa, yung pagiging mabuti na rin sa kapwa, mapagbigay, mapagmahal, at sa ganitong pamumuhay makikita natin kung paano mamuhay ang Panginoon dahil pinapakita po natin yung pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Wow! Ang galing! Mga ka-daily life sharing, higit pa sa ginagawa ng pastor ang kanilang ginagawa.
Amazing. Amen po ba? Wala na talagang distansya ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ni Pastora Zali, thank you po sa yamang mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng inyong buhay. Meron pong nagre-request, pakinggan daw po nating muli yung video ng kanilang bunsong anak. Gabi, pakiplay mo nga ulit. Hello everyone, my name is 10 years old. I want to share you a Bible verse in Matthew 22 verse 39. It says, "Love your neighbor as you love yourself." It means we should treat others the way you would want to be treated and show the love of Jesus through your actions. As a child, I can show my love by being kind and sharing my foods and toys to others. I can help someone if they are in trouble, and I encourage my friends when they are feeling down by saying, "You can do it." And most of all, I pray for everyone, even for someone who has been unkind to me, because Jesus wants us to remember, love is not only by something we say. We show love by what we do. That's it. Thank you for listening. Bye! Ang galing ni Bunso. Ang galing. Napakagaling. O, tingnan niyo po, train up a child the way they should go. When they grow up, they will not depart from it. Yes. So, bata pa lang, talagang hubugin ng mga bata, ayusin ng mga bata na makakilala sa Panginoon upang isang araw ay talagang magkita-kita tayo sa piling ni Lord kasama ng ating mga anak. So, mga kaabangers, kingdom living. Sabi ng salita ng Panginoon, He has delivered us from Colossians 1:13-14. He has delivered us from the power of darkness and transferred us into or conveyed us into the kingdom of the Son, Jesus Christ, of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So, mga kaabangers, inilipat tayo mula sa kadiliman, nilipat tayo ni Lord mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At yung liwanag na yon ay liwanag ng kaharian ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, nasumpungan natin ang kanyang kapatawaran. Kaya ito po yung kingdom living. Pinatawad tayo, kaya magpatawad din tayo. Kaya yan, mga kaabangers, sa araw ng bukas. Yes, after ng kingdom living, we will soar high. Yes. Lilipad ka na. Amen po ba? Imaginein mo, ginawa ng Panginoon kay Brother Ray mula doon sa bukid, nakarating sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng pagpapakadalubhasa Amen. ng kanyang natutunan. Kailangan po mastery ng iyong natutunan. Dahil dyan, you will soar high. At naniniwala ko ang lahat ng nagsosoar high, nagdadagit, dumadagit, mandaragit. Iyan ang ginagawa nila. Amen po ba? At bukas, live dito sa ating studio, mula sa Bandung, Indonesia, si Pastor Johan Surja. Kasama natin sila dito bukas. Amen po ba? Kaya mga ka-daily live sharing, tayo po ay manalangin. Pastor Ray, maaari niyo po ba kaming ipanalangin? Yes, tayo po ay manalangin. Yes, Father God, salamat po Panginoon sa hapong ito, sa ginawa mo po sa bawat sa amin, sa daily life sharing Panginoon. I'll pray that you will bless this platform more Panginoon Diyos, na marami pang mga makakilala Panginoon Diyos sa iyo, O God, sa kanilang mga buhay. And I'll pray that you will bless also the life of Pastor May and Pastor Dong, Panginoong Diyos. Ano po ang kanilang mga mission, vision sa kanilang mga buhay, Panginoon. I'll pray that it will become into fruitfulness, O Lord Jesus. At gayon po, Panginoon, sa lahat po ng bumubuo ng programang ito, Panginoong Diyos. At sa lahat po, Panginoon, ng bumubuo po ng The Hub of Christ, Paranaque, Panginoon, sa iba't ibang bansa, O Lord God, doon sa mga leaders, Panginoon,
na nakasama nila that involve, O Lord Jesus, to this daily life sharing, Panginoon, na maging fruitful po ang kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. I'll pray that you will bless more every one of us, O Lord Jesus, at gayon din po sa mga nakikinig, Panginoon, sa oras na ito at sa mga sunod pang mga araw, Panginoon Diyos. I'll pray, Lord, na masumpungan namin lahat, Panginoon Diyos, ang purpose na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, at mangyari po, Panginoon Diyos, ang nais mo dito sa lupa na maging katulad po sa langit. We praise you, Lord. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God, mga ka-daily life sharing. Maraming salamat muli sa hapong ito. At bukas, abangan natin ang napakagandang programa. I-share, mag-invite po kayo. Panoorin niyo po ang replay na ito. Be inspired, mga kaibigan. Maraming salamat po. Yes, bye-bye po.